Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ikalawa ng Pebrero 2024. Kasama natin si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning! Good morning, Pare, sir! si Pare John at Emmy, mahalagang kausap. Ngayon, mukhang sa health, advocacy ng Karambola. Yan. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa website ng DWIZ 882. Yan yung www, tapos .dwiz882am.com. Ida-download ang DWIZ app para sa kahit na anong cellphone, pwede yan. Or tablet. Okay? Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Heart. Ano pa isa? Love. Love. Oo. Comment. At kumoment lang kayo, yan ang Comment. maganda. Yeah. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Sa Signal Channel 24. Sa TV Plus. Channel 27 sa GMA Affordabox. Channel 25. Yung Sky hindi na binabanggit. Nag-merge na eh. Okay. Meron ba may birthday? Mamaya na yun. Yan na, wala akong makita ngayon. Wala ka may makitang... Birthday, babatiin natin yung mga... Yung magfe-festival dyan sa Baguio. Sa Baguio, sa Pinagbenga. Oo. Panagbenga. 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 Yan po yung Flower Festival. Okay. Mamaya pag-usapan natin yan. Napakaganda. Kanya lang masikip. Ayun lang, matraffic. Masikip na ang Baguio ngayon. Ay kung ikaw, nandiyan ka na, maglakad ka na lang. Pag nagdala pa ng sasakyan, patay. Parada mo somewhere, kung sa kayo naka-book, then pagkatapos, lakad na kayo. Lakad na lang. Maganda exercise pa yan. Yung mga ibang kakilala ko, kasi maganda na ang sakayan ngayon mula Manila or elsewhere. Nagbo-boost na lang. Oo, tapos Aircon bus. Parang gaya nung araw, backpack, o kaya yung luggage mo may gulong. Ayun. Okay. Meron po nagsasalita ngayon na taga Mindanao, halimbawa itong si dating tumakbo to si Samira Gutok, tumakbo to ng pagkasenador. Allergic na raw po yung mga kabataan, mga professionals. Mga professional na taga riyan sa Mindanao, especially the Muslims, mga kapatid natin Muslim, allergic na dyan sa idea na yan. So, sinasabi po niya, baka naman itong si President, dating Pangulong Rodrigo Duterte, may ibang pakay dyan. Maybe out of emotion or humihingi talaga ng recognition for the region. Gustong takasan daw yung ICC na akusasyon, mga ganon. Nasabi. Bakit naman yun ang paraan? Pero may mga ibang nagsasabi. Oo nga. Oo nga. Hindi, kung susuriin mo, yung parin Joel, yung sinabi ng presidente, ganito may sinabi siya na itigil mo lang yung chacha. Perhaps referring to yung PI nila sa house. Oo. Everything will disappear. Parang yun ang punot dulo ng kanyang pagwawala. No? Yung statement na yan, you can consider that coming from a former president. May maaari nating sabihin na parang nagwawala. Oo. Biro mo, hihiwala yung Mindanao. Ang Mindanao, hindi po siya, it's not a separate political entity. Mindanao is an island. Parang ang Luzon, wala namang state of Luzon. Wala namang state of Mindanao o province of Mindanao. It's an island. Para makahiwalay yan ng sarili, dapat state siya. Right. Okay. Ang mapansin mo, sinasabi niya, ang pinupuntir niya, yung PI nila dyan sa house. Right. Yun ang pinaka-target niya. Dun sa Di ba? Mawala lang yan titigil ako Parang gano'n ang sinabi niya.
And yet, the means that he wants to apply, o ang gamitin niya pong paraan para dun sa kanyang sinasabing movement for independent Mindanao, PI din. Magpapapirma din daw. Hindi ba? Yung nilalabanan niya na paraan, yun mismo yung gagamitin. Pwede natin tignan yan sa maraming iba-ibang anggulo. Maaring, ang sinasabi niya rito, see, I can use a dose of your own medicine. Oo. Magpa-file din kaming resolution para sa people's May initiative. pagkakarambola yan, medyo sarcastic. Parang ganti-ganti lang. Di ba? Hindi nga tayo sigurado kung seryoso talaga. Hindi nga natin sigurado. That's a Seryoso dose. talaga siya. Oo. Oo, kasi kilala itong si dating Pangulong Duterte, nagbibigay ng mga ganyang pahayag. Yun pala may kinikiliti. Yan, di ba? Kasi yung example po na binigay niya, Singapore, hindi ganyan ang storya ng Singapore. Yung pagkalas ng Singapore sa Malaysia kamo. Hindi nga kumala sa Singapore. It was expelled. In-expel sila. Kaya nga medyo mangiyak-iyak si Lee Kuan Yew noong 1963 ba yun? 65. 65. Umiiyak siya sa TV. Sinipa po sila ng federation. Ang gustong-gusto na Singapore sumali sa Malaysia. Because the future of Singapore Taka-tie up siya doon. intertwined with Malaysia. At that time, ang Singapore, hindi pa gaya ng Singapore ngayon. Bro, while progressive state sila, talagang ano lang sila, isa silang city. At yan po, dala yan ng racial tension. Bago magkaroon ng storya ng ganyan, hiwalayan, may mga racial problems, riots, violence, ganyan. Ganyan din yung Timor, Leste sa Timor-Leste, Indonesia. sa Indonesia. Ang istorya po niyan kasi ng Timor naman na humalagwalay, dating colony ng Portugal. No, nung when it's the island of Timor, gumalaw po sila for independence, di ba? To kick Portugal. Late na sila yung independence sila. In-invade ng Indonesia. Right. Oo. Ayan, invade sila ng Indonesia. Ngayon, nagkaroon niya ng violent resistance and everything at nasettle lang niya nung binigyan talaga ng independence ang Timor-Leste ng Indonesia. Yeah. Okay? Iba pong story yun. At yun, Timor, talagang recognized as a separate state. Totoo. So, malayo pa po yung sinasabi ng Presidente. So, ano ang pakay niya doon? Hindi, tsaka... Maaring ginagamit niya sa na Mindanao, trial balloon. Also, madagdag ko, sa Mindanao mula na nagkaroon na ng BARM, di ba? Okay. Medyo there has been moving forward. Humupa na yung ano di ba? Moving forward towards agrarian Ang reform, pinag-iisipan ngayon, industrialization, social services, papunta na tayo ron . Yes. Development na po ang pinag-uusapan dyan ngayon. Out of the blue, wrong timing, ika nga. Hindi nga. Which brings us back, ano yung pakay ni... Meron nga pinanggagalingan. Yun ang sinasabi natin. Ngayon, ang mukhang lumalabas na malamig, cooler head, ay si Senator Amy Marcos. Si Amy Marcos. Kapatid ng presidente yan. Kaibigan ni Sara yan. Mukhang siya po ang gusto niyang mamagitan. Dito sa... Sa nangyayari na to. Kasi siya may paa siya on both camps. Although dun sa other camp, ewan ko lang yung sa Malacanang. Although medyo nagbabangayan na rin siya ng pisa niya. Oo, nagtitirahan sila ng house. Si Martin Romualdez, House Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi, all of this is about Martin versus Sara. Okay? At isa pang anggulo, yung ICC case ni President Duterte. Pero hindi po natitinag ang posisyon ng gobyerno dyan sa ICC na yan. Ang nagsasalita ngayon si Solgen. Ang sabi niya, wala nagbabago. Yan pa rin ang posisyon ng gobyerno na walang pakialam ang ICC dito sa Pilipinas.
Dadalang ng dada kasi yung iba. Wala silang jurisdiction. At sino ba, may nabanggit nga na kahit na ba mag-issue sila ng arrest order daw, arrest order. Sino mag-i-implement? Sino mag-i-implement yan? Saan mo padadala yan? Yan. Mali Yan po yung mga, ano dyan mga elements na kailangan din pag-usapan bago natin ma-analyze yung nangyayari sa atin sa larangan ng politika. Pero all of this is on the surface. Pero ano binabanggit mo na si Senator Amy parang the cooler head? Siya. Pero Siya daw but mamamagitan I daw might siya. disagree with that, bro. Kasi sa totoo lang, dati simmering lang yung mga batuhan nila, lalo na ng kanyang cousin ni Speaker Romualdez, di ba? Yung mga tampaloslos at gano'n. But now, it has erupted, sa tingin ko, into World War. parang war of the families. Kumbaga parang mafia na eh. Family feud? Oo, family feud eh. I don't know. I mean, where do we go from there? Or kasama lang talaga sa optics yan, yung mga ganyang klaseng banata. Hindi ko alam. Alam mo, maski sa ordinaryong, sa magkakapitbahay, yung mga magkakaibigan, nagkakaroon din ng hidwaan yan eh. Masasabi ba natin ito, isang ganyan? It's a row. It's kumbaga spot. Spat. Spat. Ano lang po yan. Ano lang sila? Hindi nagkaintindihan. Nagkapikunan. Nagkapikunan. Kasagutan Mga tapos, ganon. ops, tinigil na muna para wag uminit lalo ang pinalamig. Lalong-lalo na, sabihin mo, iyan po pinag-uusapan nila, tsa na yan, yung mga yan. Para sa taong bayan, ayon sa Okta survey, 1% lang ng mamamayang Pilipino ang interesado dyan sa tsa-tsa. Na meron bang kahinat na niya sa buhay namin. Pinakamalaking problema po nila, sabihin na natin, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. At walang tigil pa po yan. Okay? So, yung isang anggulo na maaring nangaasar lang ang dating presidente, na dati niya namang ginagawa yan. Ibig sabihin, meron po siyang history, nakita natin noon, na ganyan siya. Mag-aasar lang siya. Nagpatawag pa nga siya ng press conference. Ganyan. Mag-aasar lang. Gagawin niya, kamukha yan, drug addict ka. Sinabi ng PIDEA, wala namang, wala sa listahan. Ibig mo, mamantakin mo, may nagsisinungaling doon? Si Duterte o ang PIDEA? Pag sinabi ni President Duterte na nakalista ka sa PIDEA, sabi ng PIDEA, hindi. Walang ganyan listahan. Aba, merong isa dyan nagsisinungaling. somebody's lying there. Nung araw nung presidency niya, tugman-tugma kayo sa mga statistics eh. Ngayon. By the way, there's another thing. May kausap ko kagabi. Sabi niya, alam mo yung pagtatawag niya na bangag, drug addict si Presidente Marcos, si dating Presidente Duterte. Parang nagre-raise siya ng mga katanungan tungkol sa sarili niya. Ano? Bakit hindi niya pina-aresto kasama ng mga 6,000 at si BBM. Si BBM noon na, di ba, meron siya mga general, congressmen, mayors, vice mayors. Hindi binulgar niya. Hindi niya binulgar. This is not Hindi nga out of the meron blue. nagsasabi kasi. So, yan ay katanungan lang, di ba? Nasa ugali ni dating Pangulo yung mga pang-asar lang. Kasi inaasar din sila eh. Di ba, tinanggalan nga ng confidence si Sara. Parang tingin niya, binabad trip niyo kami. Bad tripan tayo. Bad tripan tayo. Ganun eh. So, kumbaga, parang it's all on the surface. Ngayon, regarding the ICC po, nagsalita na naman, reiterated, si Solgen Menardo Guevara, pare ko, sabi niya. Yan nga. Kahapon lang. Etong nangyayari daw na to, yung mga palitan na yan, bangayan. Yang nakatawa-tawa na nga eh. Minsan eh. Di ba? Kaya nga butt of jokes na naman. Yan nangyayari sa ating larangan ng politika na ginagawa. By the way, may kaibigan ako sa Amerikano. Actually, kami. Ba't ano nangyayari dyan sa Pilipinas? Ba't nagbabatuhan ng drug addict o mga drugs itong mga presidente nyo? Sa inyo rin naman. Talaga, kayo rin naman, sabi ko. Si Trump, di ba? Nagbabatuhan din kayo ng... Mas malala pa nga eh. Locker room. Sexual Sexual harassment pa nga kayo. Okay. Hindi raw po nagbago ang posisyon ng Marcos administration. Hindi raw po sila nakikipag-cooperate sa ICC dahil sa ganang posisyon ng gobyerno. Wala na tayo dyan sa ICC. Okay?
So, ano po yun? Ano ibig sabihin yan? Yung arrest power daw, headline yan, ano? Ng mga ibang dyaryo. They can issue an arrest order. Walang problema daw. Wala ibig sabihin But yun. there is no enforcement component there kung paano gagawin. Okay. Ngayon, regarding the chacha po, ang Senado raw po, sisimulan na nila yung effort nila para dyan sa pag-amend na economic provision sa Constitution. Ang sinasabi po ng Senado, magsisimula na raw sila pag-usapan yan. Open to discussion. Kumbaga, hearing. Magtatawag na siguro sila ng, ng mga witnesses. Okay. By the way, sa Manila Overseas Press Club, I think Feb 8 yan. Right, oo. Yan yung constitutional amendment Ano yung po ang topic. Philippine Constitutional parang gano'n. Yeah. At Philcon saka MOPC, gagawin sa Shangri-La, Makati. Yan yung constitution day. At darating si BBM. Makikipag-usap daw sa media ng open forum. Yan ang maganda. Baka sakaling magkaroon na ng linaw lahat ng nangyayari. Nagsimula lang kasi ito, intrigahan eh. Merong gusto kasing magpapirma at palitan ng Constitution. At di natin alam. Hindi naman umaamin. Ina-accuse nila ang House Speaker, pero hindi naman niya sinasabi siya yun. So, yung meron kasi silang resolution of both houses, yung RBH na tinatawag, na separately, they will tackle the question of constitutional amendment. At yan po, sisimulan na raw ng Senado, which is good to me. Di ba? Out in the open. Kailangan po ma-discuss ano ba yung gusto na yan nating mangyari. Ngayon, kasi yung iba-ibang theory, gusto sabihin, i-decide muna natin how we go about it, and then let's decide kung ano-ano yung mga papalitan. Meron naman nagsasabi, ano ba ang papalitan? And then we can determine how best to go about it. Kung CONAS ba, or CONCON, or PI, whatever. Diba? Kumbaga, malinaw muna kung ano yung papalitan sa Constitution bago tayo mag-decide ano ba talaga ang paraan para mangyari yan. Okay? Yan po ang mga developments ngayon. Yun lamang. Ito na naman. Ito talaga, gutter talk na to. Pare, si Las Cañas, Arturo Las Cañas, Yan kay... nag-posted po ng video sa Facebook. Sa kanyang sa Facebook account. Ang sinabi niya po, si Sara daw, inutusan siya. Nai-implement yung tokhang diyan sa Davao. Ano ba yung tokhang, pare? yung Drug war. extrajudicial, ano yan, Ang alam ko sa measure. tokwang, bahay-bahay, inaano sila, Oo. chinecheck, kasama ba doon sa tokhang? Naging, nag-evolve na yung tokhang kasi sa, Violence. extrajudicial killing daw. Extrajudicial killing. Dudukutin mo, maya-maya, madidiscover na lang, patay na. Ang sabi po ni Sara, ganun pala, ba't hindi mo ako idemanda? Oo. Bakit sa media ka pumunta? Hindi nga media Nag-post lang sa nag-post Facebook. nag-post. Na pinick up naman ng media. Ng media. Pinick up po. Yung Oplan Tokhang daw sa death squad sa Davao. Okay. May nagkikwento kasi itong si Las Cañas. Nagtago po ito Nagpunta ng Brazil. Matapos siya lumabas as testigo doon sa death squad sa Davao. Nagpunta ng Brazilian. Saan siya kumuha ng pantustos? Nung kanyang extended, sabihin na natin, extended vacation. Baka naman may ipon siya. May nag-finance. Hindi ipon? Nakala ko naman Para namang sinasabi mo, naib tayo rito Pag naniwala tayo, may ipon siya Para bang naniwala tayo kay Noel Añate, sarili niyang pera yung ginamit. Doon sa papirma. Magkano? 1.5 a day. Ang sahod nung nagpapapirma. Ilan yun? Oo. Pero, sige, tuloy mo. Ilang milyon yun? Ano sinabi? Name calling tong niya.
tinatawag niyang halimaw ng Davao. Sino? Dati si Rodrigo Roa Duterte. At Vice President Sara, ang Tambaloslos Duterte. Tinawag niyang si Inday Duterte Tambaloslos, di ba? Dati baliktad eh. Tinawag niya yung kanya, si party ng ano eh. Bago po naging president, nag-vice president, si Vice President Sara, siya po ay mayor ng Davao. Davao, oo. Ayan. 10,000 daw ang pinapatay sa Davao. Wow. Ang dami nun, ha? Ibig mo sabihin, ni isa doon, pamilya doon, wala nagwala sa 10,000 na yun. Sa 10,000 po pinapatay, ako, as a citizen, I would expect, meron dyan ang sisigaw. Kahit magano sila katakot kay President Duterte. Meron kahit isa dyan sisingaw. Di ba? Matabang-tabang. Wala tayong naririnig na ganun eh. Ngayon, ang inutusan daw ni President Duterte, si Bato de la Rosa, mag-kidnap at ilibing ang mga drugs. Asan yung mga libingan na yon, pare? Hindi pa nahukay? Mukhang nagwawala na naman to. Baka kailangan na naman ng alaw. Nasa Brazil pa kaya to? Hindi na. Tago daw sa Brazil to. Yun ang chismis na narinig natin noon. Ano? For the first time, ako narinig ko. Ito kasi tahimik na tahimik to eh. Si Senator Bongo. All this time, wala ka naririnig sa kanya. Wala. Nagsalita si Bato. Yung mga bataan dati ni Presidente. Nagsalita wala ba? Baka na-miss lang natin sa mga hindi. Wala, no? Usually, he would be there. But for the first time, ngayon nagsalita siya. Okay. Dahil... ano ba sinabi niyo dyan? Ni isa daw illegal na utos, walang binigay sa kanya ang Presidente. Paano mo masasabing nag-uutos siya na patayin nyo? Sa kanya, hindi kay Las Cañas. Yung Las Cañas, may mga sinasabi pang quarry, yung mass graves eh. Parang, Ba't hindi ko kain yun? Yun na nga. Dapat yun gano'n na mangyari. Sa 10,000 po na pinapatay, ako, kahit paano may aangal dyan na pamilya. Nagpa-firing daw dun si Vice President. Saka sila, may mga pangalan pang iba eh. Bakit noon hindi lumabas yan? Bakit ngayon may pwede na natin sabihin may demolition job against Sara Duterte. Di ba? Pwede na natin sabihin yun. Simulat mula pa lang naman yan naman talagang demolition job yan noon pa eh. Now ito, nabigyan ng bala para kumbaga sa story ang malaking strategy pare. Meron silang sidebar, back to story ka. Ito yung bang Get Sara. Get Sara. Yun ang demolition job, obviously. Demolition job. Against the Vice President. Laging gano'n, Oo. Siyempre, ang pinaghihinalaan ng gagaling yan, galing sa House. So, it's Martin versus Sara. Nanganak to. But, I am hopeful, yung sinasabi ni Amy, na she will reach out to the Duterte camp. Gusto niya raw maisalba itong unit team. Dahil para sa kanya, yan ang tanging pag-asa natin para umunlad. Maging united. I have no illusion na kaya niyang mag-reach out within the Duterte kaya niya. camp. Doon sa kabilang kampo, inaalala ko kung kaya niya mag-reach out doon sa mga house, itong meron na naman tumitira dito kay Inday, gaya nun isa Congress plus ano sinasabi? I just missed it somewhere si Congressman. Hindi. Pag mga congressman, alam na. Siguro, there you go, alam na di ba? Ito saan ang gagaling yun. Alam na. Then meanwhile, tapos ito pang nangyari nung paalis si President sa papuntang Vietnam, na-snub si BP. Nung kinamayan siya at kinausap pa. Ni First Lady. Ni PBBM nung una. Si First Lady, dumiretso. Malay mo, iba lang binabati. Let's not, we're interpreting too much yung mga ganyan. Video mga body kasi. language Tapos bumalik siya, ang kinamayan si Secretary Bersa. Ganon. But anyway, what I'm saying is, yun na nga, si Senator Amy, it's good to be a peacemaker, to actually be the cooler head.
Pero kung Baka malalapitan mo lang isang side, hindi mo makukul yung heads nung iba. Di ba? Di ba? Malay mo yung kanilang supposedly palita na maanghang na salita no kanya ay is for public consumption. Ayun! Optics na naman tayo. Malay mo. Well, sa magkamag-anak po, yung nagkapalitan kayo ng maanghang na salita. Sa bagay, totoo yan. It's so easy to mend fences. Totoo yan. Ibang dugo Ibang dugo. Sa akin, yun ang aking hope. No? Yun ang aking hope na matigil na po ito at let's go back to what we have to do. Naantala tayo. Grabe, pare. Slow down ang manufacturing. Everything, Slow down. Ang economy po, 5.6, okay yan. Pero mas capable daw tayo na mas malaki doon. Ang ating growth rate last year. So we have a big job to do ahead of us. Ang sinasabi po nila, headwinds are coming. Yung mga global development, ganyan po. And this is not helping us any. Okay, pagbabalik ang karambola, 8:31 ng umaga, DWIZ, 882 at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin si Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal, Feb 2, 2024. Good morning ulit. Magandang umaga. Okay. Ito po related doon sa PI nila sa house. Mga PI nila sa house. Diyan daw sa Antique, may isang bayan, Hamtik. Yung daw pong mga nagpapapirma doon, nag-withdraw na sila ng mga dokumentong kanilang sinumite sa Comelec office diyan sa Antique. Mga ano raw po yan, may almost 400 pages ng signatures. Madami na yun, 400. Marami na yun, ha? Marami yun, ha? Mahigit almost 4,000 signatures daw. Ngayon, sabi po ni Comelec Chairman, tawag nito, George Garcia. Malamang daw yan, nangyari yan, dahil doon sa panawagan niya, nakunin nyo na yung mga papel na meron mga pirma dyan sa mga PI nila sa house. Yan. At yan daw po yung response. Pero ito ang kapalit yan. Dapat, pag winidraw nyo yung mga pirma na yun, di ba? Oo. Ibalik nyo daw yung certification naman na inisyu ng Comelec. Ayan. Paano yun kung nawala na yung certification? Oo nga Di susunugin na yung ano? Sunugin na. Sabi na they cannot signature. destroy the signature sheets daw. Bakit? Ng Comelec. Oo. So, kailangan kunin nyo raw. Parang Hindi di raw. magamit sa susunod. Wala raw silang lugar para Oo, pag-impakan sabi yan nila lahat. lalagay yun. Ang dami. Meanwhile, pare, doon nga pala, mabanggit ko lang, sa Marikina, sabi ni Mayor Marcelino Teodoro, pa-aresto niya. Oh! Kung sino man ang mga taong Nagpapapirma. na nag-o-offer ng pera sa mga city residents ng Marikina. Oh, Sabi my. niya, hindi for sale ang mga taga Marikina, sabi niya. At sabi niya na illegal ang pagbibigay ng cash in exchange for signatures. This Kasi, is a criminal act. We will not allow it, sabi niya. anong kaso pag Ewan ko nga well, ayon sa... Anong kaso pag dinampot mo? Kailangan may kaso. Ano pong offense? Violation? Ano yan? A bribe? Ano? Bribe? Wala namang sinabi. Pero basta, it is ano daw. Madali sabihin magpa-aresto Anong We are kaso? preserving our dignity. Ayan. Paano pala yung Wala pong kaso yun. For example, di ba, napag-usapan natin noon. Kunwari ako'y nangailangan ako, bro, gaya niyan, for 1.5, magpapapirma ako dun sa amin. Okay. Pero hindi naman ako mag-o-offer ng pera. Reasoned arguments at explanation tungkol sa charter change. Mahirap Hindi naman siguro ako papa-aresto. Baka yung 1.5 na yun, may quota ka na kung ilan na mapapapirma mo Oo nga, sa bagay. Hindi ba? Hindi, pero kung magaling ako mag-explica, baka naman mas mataas sa 1.5. Anyway. Ganun ba yun?
Pero yan, bawal sa Marikina, kaya ingat kayo May dyan. mga, ang inaasahan daw po ng COMELEC, may mga iba pang lugar na gagawin yan. Yan, okay. Yang nangyari sa... Pauwiin na yung mga ano. Alam nyo, ang COMELEC, mukhang sinasabi ng COMELEC, ang message niya, tapos na yung PI nila sa House. Indefinitely suspended. Although, siyempre, may mga congressman sinasabi, hindi, babalik yan. Oo. Para bang Ha? ang hirap ibalik yung genie, pabalik ng bote. Ika nga. Well, tingnan natin. Ngayon, magde-develop ngayon, I think next week, yun na nga yung hearing sa Senate tungkol sa ano ba talaga ang i-amenda dyan. Nangangako kasi si Senator Angara, walang political provisions daw po. It's just the economic provisions. Sa ganang akin talaga, hindi na kailangan ni amend. Tanggalin na lang sa Constitution. At ngayon, magmula ngayon, puro batas na lang ang mangingiral dyan sa mga policies natin sa economy. Hindi ba? Bakit nakalagay kasi sa Constitution yun? Yung argument na sinasabi ko sa iyo. Unless provided for by law. Ganun lang yan. Total law din naman pala. Di tanggalin na doon. Kasi po, kapag nasa Constitution yan, ang example na ginamit ko nga noon yung petrochemical plant. Merong isang Taiwanese company pumunta rito at gusto mag-invest sa petrochemical plant. At ang gusto nilang lokasyon dyan sa Batangas. Malapit sa port, malapit sa mga refinery. Okay. Meron nagdemanda, ang nakalagay daw sa doon sa Bataan. Ganon. Oo. Tapos constitutional ang issue. Isipin mo, lokasyon, ha? Oo. Napunta sa Ang lokasyon po ng pabrika, it's a management prerogative. Depende sa strategy nyo Ang nagdesisyon kung saan dapat daw sa Bataan yan, ang nagdesisyon, Supreme Court. It's a management prerogative dahil nasa Constitution yung ating mga economic provisions and therefore it's a question of the constitutionality. Okay. Hirap nga isabihin. Constitutionality. Oo, constitutionality. Ayan. Ang hirap. Ang nag-i-issue, management prerogative lang yan, issue lang yan. Biro mo, nangahas ang Supreme Court na mag-decide doon dahil nasa Constitution. Isa pong halimbawa lang yan. Oo. Kung bakit sinasabi nila, nakakasira yung economic provisions sa Constitution. Mabuti patanggalin na lang lahat doon at gawin na lang batas. Total, sinasabi naman ng Constitution as provided for Isa by pang law. napag-usapan natin last week ba yun yung Manila Hotel, di ba? Isang example. Yun, gustong bilhin ng Malaysia. ng Nanalo sa isang bidding and Malaysian, lahat. Nanalo na sa bidding at lahat. Ginamit ang Constitution. Sabi, national patrimony. Ayan. Patay tayo dyan. So, yung mga At ganun nangahas baga- din ng Supreme Court na mag-ruling. Nangahas din ng Supreme Court, dumisisyon doon. Bakit hindi? They have all the right dahil nasa Constitution yan. If it's a question of the Constitution, regarding the Constitution, Supreme Court yan. Kasi I don't think the Supreme Court would like to, yung bang makialam sa mga management strategies or decisions. But that's in the Constitution. Pero kung nasa Constitution, Kapag wala silang sinight po ang magagawa. Constitution na may provision regarding that, parang Supreme Court talaga magde-decide niya. Gusto ba natin yun? Number one, yung mga ating mga na-appoint sa Constitution, mga legal eagle po yan Hindi sila management guru or hindi Hindi sila PhD economics magaling sila na mga na abogado, legal. Legal po ang kanila expertise. Nangyayari, mga economic decisions, doon na pupunta sa Supreme Court. Isa po yan sa mga sinasabing effect nung ang ating economic policies, positions, and everything, nakalagay sa Constitution. So, ano ba talaga papalitan doon sa economy, sa economic provisions? Yun po didinggin na Senado. Which is good. Lalabas na yan. At sabi naman ng House, they will patiently wait for yung... Or what? Sabi ni Congressman... Naniwala ka naman. Parang naman. Ako naman, I'm trying to put a positive spin. Ganon. Okay. I am a cooler head intervening. Sila nagsimula ng lahat ng to Yun ang hindi ko maubos, maisip dyan Tapos ngayon, kung magsalita sila, parang sila patong naaargabyado. Kayo nga nagsimula Hindi ba?
Oo. Lalabas ngayon kami inaapi. Walang respect si Amy. Mga ganun eh. Right. Diba? We will see. Okay. Ano pa bang, wala na ata dyan. Wala na tayong usapan dyan. Yung kay Sara. Yung kay Sara po ang tingin ko kung ano din yan eh. Ano lang yan. Ano ba tawag nila doon? Yung flash in the pan. Oo. Sandali ang issue lang po yan eh. Ang talagang issue kasi natin sa ngayon, dito sa Pilipinas, yung kabuhayan, global headwinds daw. At yan naapektuhan na tayo. One, slow down ang China. Two, China, malaking ano yan. Part yan ng ating economy. Two, ang US po, nakikita-kita na nila na humihina. Three, ang US, ano? Ang world trade ay bumabagal din, parin Joel. At maraming dahilan yan. Yung gulo sa Middle East. Yung po Suez Canal. It's an important tawag dito. Daanan ho yan ng trade ng goods. Okay? Yung gulo dyan sa Middle East. Pati nga yung oil supply. Yung Panama Canal. Ang binagsak po ng nakakadaan dyan sa Panama Canal, nakaka-30 mahigit na barko yan na malalaki Panamax. Oo. Every day. Ngayon, down to 20-something na lang. Mahigit 10 po ang nabawas. Yung 10 na yon, times 365 nyo, 3,650 na barko. Ang hindi pwede dumaan dyan taon-taon. Ang laki ng epekto niyan sa world Sa trade. world trade. Slow down. Your point talaga from an international standpoint talaga. At yung problema sa Panama Canal, it's because of climate change. El Nino. Which brings May drought daw. Yung El Nino nga, well, bago tayo sa El Nino, bro, dahil sa locally ako mas inaalala ko, ito to, favorite subject mo to, yung food inflation, yung 12.6% of Filipinos suffering from voluntary hunger. Diba? A 30% jump from 9.8% in September kasi 12.6 na ngayon. So, ang tindi niyan. And then darating pa tong El Nino, which mukhang magiging pinakamagrabing El Nino, at least nung first half ng 2024, at mukhang hindi preparado ang pamahalaan. Pare. Okay. Yung mga magsasaka natin, pare, sa Ilocos. Kasi mahirap naman talaga labanan niya El Nino, pare. Ano ba pwede? Limited lang ang pwede natin gawin Ano ba natin pwede? Natutuyo na mga artisanal wells at mga yung irrigation natin, problema. So, pinag-uusapan lang natin dahil ito, dapat matuunan ng pansin talaga to. Yan na nga. Dahil sa pool talaga tayo lahat niyan, sa pool ang Pilipino dyan. Isang move dyan, yung agreement sa Vietnam ng 5 million metric tons of rice. Kasi po, pag nag-El Nino, maski anong sabihin mo, may gagawin ng gobyerno, pag walang tubig, madadali ating rice production. And therefore, kailangan natin na mas malaki. Yung 5 million metric tons, may mga estimate ako nakita, baka kulangin pa daw Kung tatamaan talaga tayo ng gusto niyang El Nino na yan. Kasi ang regular na importasyon natin, umaabot na sa halos 3 milyon. So yung pataan lang doon sa estimate na nakuha na, sa agreement na nakuha ng Presidente na 5 million, 2 milyon metric tons. Kung maapektuhan ang ating rice production ng husto nitong El Nino, baka kulangin daw yung 5 million. Merong mga ganun senaryo na nangangamba na yung sa business. Halimbawa, dyan sa Negros Occidental daw, nakita na raw yung dry spell. Oo. Dyan sa probinsya na yan. Yan po ang sabi ng Department of Agriculture. Mahigit sa 100 hektarya na raw ang natuyo. Pare rice farms. Meron nang nakatanim. Nakatanim na, oo. Isipin mo, talo ka agad ang yung mga 140 farmers po. 11 barangay daw. Nakita na, natuyo na yung tanim na bigas. Ito na, nakikita na natin. Okay?
meron po epekto sa atin yan. Anong pinaghahandaan natin ngayon? Okay, ano pa ba measures? Di natin nga alam eh. Kailangan we must be well-informed. At kailangan nanggagaling po yan sa ating mga experts para paano tayo maka-adjust dito. What do we have to do? Hindi lang naman ngayon na mangyayari ang El Nino. Dati po, pag nangyari ang El Nino, ay nako, gulo. Diyan mo makikita ang resurgence ng mga, alam mo na, mga tao labas. Right. Kasi lumalakas nagkakadahir. sila uli. Oo. Alam mo yung 140 By the way, families doon sa Negros na apektado na natuyo na? Saan kukuha ng kabuhayan yun? Kakainin. By the way, binabanggit mo experts. Sa mga ibang, yung mga agricultural officials natin, ina-advise na lang yung mga magsasaka, wag muna magtanim hanggang Hunyo. Paano naman yun, di ba? Kundi, sayang daw yung kapital nila. Ayun na nga, isa yan. Isa yan, pwede. Sasabihin nila, ngayon, saan tayo kukuha ng bigas? Right. Dito naman, Bigas pa lang yun. Yung mga... on the other hand, meron din pong lugar naman na sobra naman bumabaha. Ganyan yung El Nino na yan eh. Climate change talaga. Oo. Diyan sa Davao de Oro at saka Davao Oriental, nag-landslides po kahapon. Dahil sa sobrang lakas ng ulan. Bakit hindi yung ulan na yun, dali na lang sa Negros? Hindi mo pwede. Tignan mo, tuyong-tuyo na sa Negros, nasira na yung mga pananim. Pero dito sa Davao, area ng Davao, bumaha naman at nag-landslides at may mga namatay pa. This is the kind of weather phenomenon na we have to deal with na hindi pa po natin alam kung anong gagawin natin as ordinary citizens. We need enlightenment from our experts in the government. By the way, going back lang kanina, binanggit mo kanina, yung manufacturing natin stand still and all that. But, hindi, laglag. Laglag, no? By the way, yan, nangyayari yan dahil sa binanggit mo nga sa international things na nangyayari. Of course. Bagsak ang mga, at least yung demand Bagsak para ang sa market. exports. Yun po ang dahilan Yun daw. ang dahilan dyan. Hindi not necessarily mapalpak yung ating manufacturing. Although we could do better, syempre. Dahil, sluggish ang demand talaga. Especially China, di ba? Our biggest trading partner. Although meron po mga forecast, yung S&P, no? Yung mga sikat na yan eh. S&P, Moody's. Standard & Poor, tsaka Moody's. Mga ganyan po. Ang kanilang forecast, optimistic daw sila sa ating growth, output growth. Ang hindi lang natin malaman kung saan nila nakikita yung sector na growth. Dahil sa larangan daw po ng manufacturing, kabado sa manufacturing. Saan kaya manggagaling yung growth na yan? Maaring domestic consumption, yung ating mga OFW magpapadala ng katakot-takot na pera dito. Sa agriculture may problema tayo dahil nga sa El Nino. Ang manufacturing, mamumroblema tayo dyan dahil sa nga slowdown in world trade, yung logistics. Okay? Saan tayo makukuha? Services? Pwede. Baka. Kailangan. BPO. Mga BPO, yung mga tourism ang akin. Tourism sana, oo. Doon kailangan natin mag-concentrate doon. Ang sa akin pag-asa talaga, manggagaling yung, kumaga, yung kadyot sa ating economy, sa tourism. Yun sana magandang tutok. Yun sana ngayon. Kasi may natural na tayong produkto dyan eh. Oo. Andyan eh. More than ever, mas kailangan natin tumutok dyan sa tourism. Pero tama ka, pare. I mean, when push comes to shove, ayan yung foreign investments natin maasahan eh. Wala tayong power. Ngayon, power shortage. Mga biyahe, mga tao, lalo na international. Ay, naku. Iakit natin dito sa atin. Meron na tayong produkto, meron tayong beaches, resorts, everything, di ba? Bukod sa foreign tourists, para sa akin, pare. Yung domestic. Domestic, ang lakas. Yun din, totoo yan. Yung mga kababayan natin na umuwi dito, di ba? Imbes na pumunta kayo, kasi pag uwi nila rito, dadalhin yung pamilya, alika, pasyal tayong Hong Kong, or pasyal tayong Singapore, or pasyal tayong Korea. Mura kasi ngayon ang airfare.
No, nagba-bargain. Binanggit mo kahapon yung BDO, gold card holder. Aba, wala nang visa requirements. So, Hindi, meron. meron pa rin. Pero hindi ka na magsasabit ng mga ITR. Okay. Yung bank bank statement na hinahanap. At I mean, less steps. May visa pa naman. Magpa-apply ka pa din. Pero kung ganun kalawag na sila, hindi nila kailangan ng bank statement mo o ITR mo. Yeah. Malamang sa hindi, na-aprobado ka na. Di ba? Pag may BDO card ka. Anyway, nabanggit lang natin to. Hindi nga, paano natin yung tourism? Paano natin bubuhay? Sana yun ang matutukan. We have such brilliant Ang dami minds, kasing mga kababayan natin, parin Joe. Nag-invest dyan sa resorts. May mga kaibigan ako na dyan. Hindi mga gadambuhalang negosyante to, bro. Yung mga savings nila, retirement. Lifetime. Tinayo ng bed and breakfast somewhere. Sa Boracay, Palawan, sa Siargao. Na nilalangaw. Oo. Okay. Nag-aantay sila ng pero ang nadidinig kasi natin sa Department of Tourism, puro praise release. Na ang laki daw ng kinita natin sa tourism. Pero wala pa rin yan compared to sa nakaraan. Ang dami na raw dumalaw dito. Ang target nyo kasi napakaliit. Okay? Ano pa nangyayari doon sa China market? Slow down din ng China ngayon Slow down din sila. Pero hindi po, ang kumbaga yung turismo, yung mga bumabiyahe, parang sila dyan, shielded sila from any economic downturn. Anong ibig ko sabihin? Ang teorya po kasi, ang rule of thumb, kung tawagin, ang 10% ng isang bayan can afford to travel. Yung 10% na yun sa China, ilan sila ngayon? 1.3, 1.5. 150 million na yun or 130 million. Depende kung yung na ngayon ang official count. Na kayang bumiyahe. Yung 10% na yun, yung top 10%, halimbawa mga Pilipino, top 10%, hindi po apektado ng economic downturn yan. Hindi. Dahil sa sobrang daming pera nila, ang apektado yung nasa baba. Okay? Sila, kaya pa rin bumiyahe niyan. So yung even merong economic downturn na sinasabi nila sa China, kailangan ligawan natin yung top 10% na yun na dito dumalaw. Dito pumunta sa Pilipinas. Ayan. Mukhang hindi kasi ganun ang direksyon ng ating policy. Limited to 10 visas nga lang ang China So saan tayo kukuha ng tourists? Kahit na yung may digital visa, yung... hindi pa rin... Traditionally, Japan, Korea, malalakas po yan, Taiwan. Malakas Korea, malakas pa rin. Hanggang ngayon meron yan. So saan tayo kukuha? Yung China yung untapped market na hindi natin pa na aatupag. Halimbawa, sa Europe, baka pwede, no? Pwede kaya Europe? Pwede, pero di ba bumabiyahe nga ang ating butihing sekretary doon, di ba? Papunta ron. Papunta ron. yung pang-akit pumunta ang kailangan po natin yung papunta rito. Hindi nga nang-aakit siya ng pumunta rito, yung mga turista. Okay. Yan, hindi kailangan ng tsa-tsa dyan. Kailangan ng dyan, creative, strategy, really. The hard work, sa totoo lang. Kasi kung hihina yung ibang sektor, saan tayo babawi? Ang nakikita lang namin po yung tourism. Okay? Maraming puro plano Okay. Nagsasawa na ako dito sa kakaplano-plano. Okay? Yan pong Department of Energy raw. May solusyon na sila. Para sa kuryente. Ang nuclear capacity daw, kailangan ang target nila aangat sa 2,400 megawatts. Para ma-achieve daw natin yan in 8 years, target nila. Yung 2,400 megawatts in 8 years. Para ma-achieve niyan, meron na silang ginawa. Ano? Gumawa na sila ng committee. Committee? Ilang megawatts ba isang tao sa isang committee? Ay,
Yan po yung problema namin, Hirap yung mga Ang problema sa solution, gumawa ng plano o magtayo ng committee. hirap mga kababayan natin sa Visayas, naaawa ko na puro Ay yabang pa ng press release Well, ano yung ginagawa Department ng committee? order number released by the agency Thursday. Let us give them the benefit of the doubt. Energy Secretary Rafael Lutilla approved Okay. the creation of the committee, coordinating Mo, committee. dapat yan, di mo na pinipress release. Gawin nyo na lang, Padre. Sana Yun po ang balita nila regarding our shortage. May gagawa ng bagong planta, may pinapasok na, ready na. Sa Palawan, problema na sila sa power. Yung ating mga taga-subaybay dito, yan po ang sinasabi sa amin. Ang laki na ng problema nila sa Palawan. Yung Mindoro, hindi pa rin nasosolve yan. pa. Yung Panay, Hindi pa. nanganganib po Kaibigan yan. natin sa Iloilo at Bacolod, naawa ko bro, talaga. Eto, ang press release nila, approve na raw ang creation ng coordinating committee. Magaling sila magpasa ng papel sa isa't isa. Ito daw Coordination. ang papasok na ng phase 2 at phase 3. Ano yung phase 1? Oo nga. Nakalimutan ko na kung ano yung phase 1, kung meron man. Meron na ba nangyari? May naitayo na bang planta sa phase 1? Ayan. Sabi po ng World Economic Forum, ang problema natin, inflation, climate change, at saka shortage ng power supply. At tupagin natin yan. Tapos aasa-asa tayo. Paano hindi babagsak ang manufacturing? Kung ganyang meron tayong problema sa power supply. Okay, break time daw po muna. 9 o'clock ng umaga. Aliw 23, DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.